Sa probinsya ng Mindanao, isang estudyante ang nakilala ang isang misteryosong lalaki na naglalako ng anting-anting. Si Mang Berto, na tila isang mabuting kaibigan, ay may lihim na anyo na nagdulot ng takot sa kanyang bagong kaibigan. Sa isang gabing puno ng kaba, nakita ni Lino ang tunay na anyo ni Mang Berto sa isang antigong salamin, isang anyo na hindi niya makakalimutan. Paano haharapin ni Lino ang katotohanan tungkol sa kanyang kaibigan at paano niya maiiwan ang takot na ito sa kanyang nakaraan? Ako po si Lino, nakatira sa isang probinsya sa Mindanao. May gusto sana akong ikwento sa inyo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Naapektuhan talaga yung studies ko dahil sa pangyayaring ito. Noong first year college ako sa isang university sa probinsya, may mga kaklase ako na galing sa Maynila. Kapag nakakarinig sila ng mga kwento tungkol sa aswang, natatawa sila. Hindi raw sila naniniwala sa mga ganoong kwento. Ako naman, mahilig talaga ako sa mga kwento ng aswang. Sabi ko nga sa kanila, kapag nakarinig sila ng mga kwento tungkol sa aswang, ako na lang ang sabihan nila. Kaso naging tampulan ako ng tukso dahil doon. Ang tawag nila sa akin, aswang. Hindi ko na lang sila pinapansin. Kaya tuloy ako lang mag-isa sa dorm habang yung mga kaklase ko nagsama-sama sa isang kwarto. Pero okay lang kasi may nangyari na hindi ko inaasahan. Yung dorm namin may isang lalaki na nakikitulog doon sa may receiving area. Hindi siya pinapansin ng mga kaklase ko kasi mukhang probinsyano talaga. Sabi nila, tagalako lang daw siya ng anting-anting at halamang gamot. Minsan may dala siyang manok, minsan baboy ramo. Tapos may mga nakasabit sa katawan niya na mga anting-anting. Sa madaling salita, mukhang albularyo yung lalaki. Isang beses naisipan kong kausapin yung lalaki. Sabi niya, tawagin ko na lang daw siyang Mang Berto. Taga rito lang daw siya sa lugar namin. Naglalako siya ng mga anting-anting at mga halamang gamot. Nung malaman ko yon, na-excite ako. Kasi mahilig din ako sa mga ganon. Tinanong ko siya kung may anting-anting siya na pwedeng panlaban sa mga aswang. Meron daw, tapos binigyan niya ako ng isang maliit na bote na may langis. Sabi niya, ipahid ko raw sa katawan ko kapag may naamoy akong aswang. Tapos binigyan niya rin ako ng isang maliit na krus na bakal. Sabi niya, hawakan ko raw yon kapag may nararamdaman akong aswang sa paligid. Tinanong ko siya kung paano ko malalaman kung may aswang sa paligid. Sabi niya, maaamoy ko raw yon. Yung amoy na parang halo ng dugo at panis na pawis na parang may nabubulok sa paligid. Tapos nagbigay siya ng babala sa akin. Sabi niya, maraming aswang sa lugar namin. Kaya daw lagi akong mag-iingat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang naisip ko na may malasakit sa akin si Mang Berto. Parang tatay na nagbibigay ng babala sa anak niya. Natuwa ako kasi kahit papaano may nagmamalasakit sa akin. Isang beses nag-aaway yung mga kaklase ko. May nagsabi kasi na aswang daw si Mang Berto. Yung iba naman hindi naniniwala. Narinig ni Mang Berto yung pinag-uusapan nila. Kaya nagalit ako sa mga kaklase ko. Sabi ko, wala naman silang ebidensya na aswang si Mang Berto. Tapos, sabi ko pa, kung aswang man si Mang Berto, hindi na niya kami patatagalin pa sa dorm. Matagal na siyang nakikitulog sa dorm. Pero, wala naman siyang ginagawang masama sa amin. Tumahimik yung mga kaklase ko. Tapos, nagsorry sila kay Mang Berto. Nagpasalamat naman si Mang Berto sa akin. Sabi niya, napakabuti ko raw kaibigan. Doon nagsimula yung pagkakaibigan namin ni Mang Berto. Lagi niya akong binibigyan ng mga anting-anting. Minsan may mga regalo pa siya sa akin na pagkain. Hindi ko alam kung bakit, pero tinatanggap ko yung mga regalo niya. Sabi ko nga parang tatay ko na si Mang Berto. Yung mga kaklase ko naman natatakot kay Mang Berto. Sabi nila, baka raw aswang talaga si Mang Berto. Kaya ako lang ang kinakaibigan nito. Pero hindi ako nakinig sa kanila. Sabi ko, kung aswang man si Mang Berto,
Hindi na ako nakikita pa nila. Isang beses binigyan ako ni Mang Berto ng isang malaking salamin. Antigo raw yon, sabi niya, regalo raw niya sa akin. Kasi ako lang daw ang kaibigan niya na hindi natatakot sa kanya. Tapos sabi niya pa, may mga nagsasabi raw na aswang siya. Kaya nagpapasalamat siya sa akin dahil pinagtanggol ko siya. Natouch ako sa sinabi ni Mang Berto, kaya tinanggap ko yung salamin. Isang beses naglalagay ako ng pumada sa buhok ko. Nakaharap ako sa salamin. Tapos napansin ko na may nakatayo sa likod ko. Si Mang Berto, nakangiti siya sa akin. Pero yung itsura niya, ibang-iba. Parang may mga nakasabit na lamang loob sa mukha niya. At yung mga ngipin niya mahahaba at matatalim. Para akong napako sa kinatatayuan ko sa sobrang takot. Paglingon ko sa likod, wala naman si Mang Berto. Nasa labas siya ng dorm at may kausap na mga lalaki. Doon ko naisip na aswang nga si Mang Berto. Kinabukasan, kinausap ko yung mga magulang ko. Sabi ko, lilipat ako ng school sa Maynila kasi hindi ko na kaya yung takot na nararamdaman ko. Nagulat sila, pero pumayag naman sila. Bago ako umalis, kinausap ko si Mang Berto. Sabi ko, nakita ko yung refleksyon niya sa salamin. Hindi siya nagsalita. Tapos, sabi ko, kung aswang man siya, hindi na mahalaga sa akin yon. Kasi, mabuti siyang tao. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko haharapin yung takot ko. Parang gusto kong maniwala na hindi siya masama, pero yung nakita ko, hindi ko makalimutan. Tapos, niyakap ko siya. Umiiyak ako noon. Kasi, kahit aswang si Mang Berto, naramdaman ko talaga na mahal niya ako bilang kaibigan. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng mga anting-anting. Sabi niya, dalhin ko raw yon kahit saan ako magpunta. Para raw proteksyon ko sa mga aswang. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung mga anting-anting na yon. Nakatira na ako sa Maynila pero hindi pa rin nawawala yung takot ko sa mga aswang. Parang laging may anino ng nakaraan na sumusunod sa akin, lalo na kapag tahimik ang gabi. Sa kwento ni Lino, natutunan natin na hindi lahat ng kaibigang mukhang mabait ay tunay na kaibigan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan, baka aswang lang pala.